Nauubusan ng idea kung ano pang ipambabaon sa iyong anak sa school, nagbukas ako ng isang maliit na lata ng meatloaf. Hinati ko ito sa dalawa at yung isang bahagi ay chinap ko ng mas maliliit at pino, samantalang yung isa naman ay para mamaya. Tapos meron din akong talong na tinanggalan ko ng magkabilang dulo at hiniwa ko sa laki o size na gusto ko. Nag-prepare din ako dito ng carrots. Napakaliit lang nitong ginamit kong carrots. May natira lang ako. Tapos, ginrate ko ito ng pinong-pino kasi yung estudyante ko mismo na magbabaon ay hindi kumakain ng carrot. Ito hindi niya mararamdaman at hindi niya mapapansin. At nag-prepare din ako ng dahon ng sibuyas. Next naman sa isang bowl ay nag-crack ako ng 3 itlog. Binit ko itong mabuti. Tapos, tinimplahan ko ng patis, paminta, sesame oil, carrot, dahon ng sibuyas, at yung tinadtad na meatloaf. Hinalo ko lang itong mabuti. Dito naman sa aking non-stick pan ay naglagay ako ng konting mantika. Binrush ko to para ma-spread siya ng mabuti. Tapos nagbuhos ako ng egg mixture dito, yung makover yung pinaka flat surface nitong pan. And after 2 to 3 minutes na medyo matuyo-tuyo na itong ibabaw ay nirolyo ko. Pero nag-iwan ako ng konting part nito. Tapos nagbuhos ulit ako ng egg mixture dito sa side na to. At naghintay ako ng ilang minuto ulit. Patutuyuin lang ng konti yung nasa ibabaw. Tapos ayun, tuloy-tuloy lang na gawin ito hanggang sa maubos yung egg mixture. Yung nga palang meatloaf na ginamit dito ay optional lang. Pwede namang hindi na kayo gumamit nito. O kaya naman, pwede naman palitan nyo ng iba na mas healthy. So, nasa sa inyo pa rin naman. Sino-sino po ba dito yung mga may estudyante dyan at talagang laging abala sa binabaon ng kanilang mga anak o apo na nag-aaral? Sa totoo lang, blessed na nga rin yung mga generation ngayon kasi mas madami ng iba't ibang lutuin ang kaya ng gawin ng mga mamis, di ba? Nakakapag-experiment, yung iba nga, iba't ibang design pa ang ginagawa sa mga baon ng mga kids. So, ayan na nga. Yung pinakadulo ay niluto pa rin nating maigi para malak itong ating niluluto. Siya nga pala, ang apoy na ginamit dito ay mahina lamang po. Ngayon, inilagay ko muna siya sa isang plate. Iiwanan muna ito para lumamig. Bumalik ako dito sa pan. Naglagay ako ng konting mantika at pinirito itong mga talong. Alam naman natin na ang talong ay napakatakaw sa mantika kaya ang ginawa ko ay hiniwa ko lang ng manipis itong talong para naman mas madali siyang maluto kahit konti lang ang mantika. Binalikan ko naman tong egg roll at tinanggal ko yung dulo para mas maganda naman yung presentation. Hiniwa ko ito ng pantay-pantay at ang tip ko lang ay huwag ninyo itong hihiwain ng bagong luto dahil mas nadudurog o nade-deform siya pag sobrang init pa. At heto na nga ang ating egg roll. Walang masyado tong mantika kaya pwedeng-pwede ito sa mga kids. Pwede rin sa ating mga senior actually at pwede rin siyang pang breakfast. Another idea para sa inyong mga mami. So, ayan ang talong at yung kalahati ng ating meatloaf. Pinirito ko na lang din.